in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. I'm proud ni sa misnon ko. The longest bridge in the Philippines. Sami-sami sa Occidental makita. Subalit nga atong gimahal. Sa ulogon ang parangal. We acknowledge the arrival of our Honorable City Mayor, Attorney Henry Indy Fuentes Womenal Jr. Okay, please take your seats. Maayong hapon sa tanan. This is the oath-taking ceremony of the newly elected barangay chairpersons of Ozamas City. This afternoon, we gather to welcome our newly elected barangay chairpersons, public servants committed and dedicated to serve Ozamas City and the Ozamisnons as they embark on their journey. Let us offer our support and encouragement for the positive changes they are to bring as we all journey towards Ascenso, under the leadership, of course, of the Ascenso Ozamis administration, headed by Mayor Attorney Henry Indy F. Womenal Jr., along with the Ascenso Ozamis team. For the program to formally start, I'd like to request everyone to please rise for the invocation to be led by the Honorable Councilor Junjun Sakin, and to please remain standing for the Lupang Hinirang through an audio-video presentation. Atong ipahiluna ang atong tagsatay sa kagalingon. Sa mahal og balaang presensya sa atong makagagahom. Sa ngalan samahan, usahan ako si Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa kahaponon nga nakatapok kini mo mga anak nga pinili sa katawhan sa kadayang barangay. Salamat usab sa mga tao nga misalig ug mihatag sa ilang kumpiyansa kanila. Ug kami usab nga imong masulugon diri sa syudad. Nagpasalamat sa imong kananayong paghatag kanimo og giya, paghatag kanamo og gugma sa pagserbisyo
sa imong mga katawhan. Ug karong hapuna, ipahigayon ang paghural sa imong mga anak nga unta sa ilahang pagpadayon sa pag-alagad sa katawhan, ikaw unta ang sentro sa ilahang tahas sa pagserbisyo sa tinuoray nga gugma ug pag-asenso sa katawhan sa makadagaiyang barangay. Ug karong hapuna, giyahe sila. Hatagi sila sa ilahang kakayahan, sa ilahang katakos sa pagserbisyo sa katawhan. Ug anaon ta pagsinabdanay ug ang pagpadailos sa tinuoray nga kausaban sa dakbayan sa Ozamis. Ginoo, nasayod kami nga ikaw ang tinubdan ining tanan. Busa among ihalad kanimo ang paghural karong hapuna nga ikaw unta magagiya ug magaiwag sa dalan nga pagalakwan sa imong mga anak. Nga leader sa mga nagkadiyang barangay. Kinitanan, among gipangayo ug pasalamatan, pinaagi ni Kristo officials of Ozamis is our city vice mayor. Ladies and gentlemen, our city officials, please give it up for the Honorable Vice Mayor Simplicia Bebi Neri. Good afternoon to each and every one of us. Our snappy salute to our very active Mayor, Mayor Indy Waminal. To my colleagues in the City Council, we have here the Honorable Lorly Fuentes, Cypress, Honorable CSL Ko, Honorable Katkat Lim, Honorable Suizo, Honorable Sani Waminal, our Majority Floor Leader, Honorable Mars Tapayan, Honorable Daniel Lau, Honorable Romero, Archie Romero, Honorable Saulo Salvador, Honorable Father Juanito Sakin, and our Vice President, Honorable Dr. and all the 46 barangay captains. Good afternoon to each and every one of you. Today is a very momentous event that we have to witness the oath-taking of our energetic and active 46 elected and newly elected barangay chairman. Palakpakan na to sila, B. We welcome you all to the circle of the Honorable Mayor Indy. Kay usag yun mo sa mga haligi in each of the barangay wherein the mission and the vision of Asenso Ozamis would be fully implemented. That is now the challenge that we have to throw to you. Usa na kahagit nga among ihatag kaninyo. So with that, and with the presence
the witnessing also of our two board members we have here, Honorable Tata Acevedo and Honorable Lahi-Lahi. Salamat kayo for gracing this occasion. Salamat kayo kay sila po niya ng panan nato dito sa probinsya, just in case we'll be needing anything from here in Ozamis City. Atiman na ba mi dito ha? Atiman na mga barangay kapitan dito sa gingharian sa probinsya. Anyway, once again, let us all welcome ourselves to this very momentous occasion. Thank you. Thank you very much, Vice. Sa tuang mga bagong na-elect o mga kanhina, kapitan sa inyong mga respective barangays, as you continue asenso sa inyong respective barangays, he will be your captain. He leads us towards asenso, Ozamis. So ladies and gentlemen, please give us your full attention and please let us all welcome him with a biggest round of applause, ang atong Mayor, the Honorable Mr. Padayon Asenso Ozamis, Attorney Henry Indiaf Wamenal Jr. Thank you, Da. So, palihog, panglingkod lang. Maayong gabi sa tanan. Excited na ba ito ang mga kapitan mag-oath? Mura magdili kaayo solid ang pagkuhan. Mahutana ko sabi, excited na ba mo mag-oath? Ana gyud kay bugod ni ato ang gilihok gyud sa eleksyon ng inyong kadaugan. Or siguro nabati na ninyo, nasabta na ninyo. Pag human manggod aning oath taking, officially lingkod na gyud mo, officially magsugod na gyud ang trabaho. Mo siguro na hina ato ba ganiha. Pero wala ba day mo na excited sa trabaho? Excited, di ba? Excited man kayo mo serbisyo, mutabang sa inyong mga katawhan. Ay magkabalaka, gamay na lang, nalantay mubo nga mensahe, mag-oath din ta, and officially makasugod na din magpagpangalagad sa inyong tagsa-tagsa kabarangay. Usab, mayong gabi sa inyong tanan. Akong pagtahod sa atuang City Council, ako ang partner diri sa local government of Ozamis City, headed by ang atuang inahan sa syudad, si Vice Mayor Simplicia Bibineri. Pakpakan. Nice. Og ang atuang mga city councilors nga ako pud silang ipaila at ako silang i-recognize rather tagsa-tagsa kay sila grabe pod ilahang lihok no para pagtabang sa inyong kadaugan, sa tuang kadaugan. Kuyog ninyo sila house to house, kuyog ninyo sila pabulad sa init sa mga pulong-pulong, tabang pagpasabot sa katawhan. Unsay angay, unsay kailangan buhaton para mapadayon ang mga programang asenso sa syudad. Ato ang city councilors, Councilor Lorly Fuentes Cipres, Councilor Cecil Go, Councilor Dinky Suizo, Councilor Katkat Lim, Councilor Sani Waminal, Councilor Archie Romero, Councilor Attorney Daniel Lau, Councilor Attorney Mars Tapayan, Councilor Saulo Salvador, Councilor Junjun Sakin, currently councilor pero iyahan ang gicommit nga paghuman sa iyahang holdover capacity as Federated ABC President and City Councilor, in-commit na siya nga mutabang gihapon sa syudad, no? Og magserbisyo isip ang bag-o nga Executive Assistant for Barangay Affairs, Councilor Jan Pastor.
igo po kaayo nakita nako ing sulod, no? Bago po nako nga kauban sa staff nako sa mayor's office nga magtabang sa atoa pagpatuman sa mga balaod ug mga polisiya nato diri sa syudad. Kauban ninyo, kauban na gyapon nato siya kay makita ra man gyapon nato ni siya magtabang gyapon, no? Kapitan Delia Bunyao. Ako pong iila ang atoang mga core coordinators nga kabalo magyud mo sila gyud inyo ang ginadaganan, no, adtong elections ug even until now sa mga kailangan ug unsay mga kalihukan nato diri sa syudad. Dili na nako ibalik og hisgot tong mga core coordinators nga mga councilors dinhi lang sa mga kapitan, no, Kapitan Salvador Canlas, JJ Canlas, Kapitan Carlo Morellon, Kapitan Jun Ignacio, Kapitan Ondoy Linsag, ug bisan pag naana siya sa probinsya, gatabang gyapon nato siya diri ug tutok sa mga concern sa barangay sa Ozamis, board member and core coordinator Emmy Lahay-Lahay. Another representative nato sa province, originally part sa tuwang city council diri, pero si Gov nakita man niya nga makatabang gyud og maayo sa iyaha dito sa probinsya, former Ozamis City Councilor and now provincial board member Eduardo Tata Sebedo. Sa mga kapitan, mga amigo nato sa media, sa tanan mga bisita, mga law enforcement nga gaprotekta sa atua, og akong i-recognize gihapon. Wala sila diri, busy lang pod, no, pero they are equally and if not the pinaka-instrumental, no, nga kamot sa ato ang kadaugan diri sa distrito ug sa probinsya. Let's give a big round of applause for Congressman Sancho Ando Aminal and Governor Henry S. Waminal. Sab, maayong gabi sa tuang tanan. So adtong niaging elections, paggawa sa resulta, siguro daghan mo pareha sa ako nga sagol gyud ang gibati. Una, nabati gyud nako ang kalipay ug ang pagkamagarbuhon, no. But at the same time, nabati pud gyud nato ang kaguol, pagka-frustrated. Kumbaga, I was proud but at the same time frustrated, no. Frustrated or naguol, excuse me. Kay san pag naningkamot ta nga makapaabot, makahatag og sinsiro ug maayo nga serbisyo sa katawhan, ningkamot ta nga mapasabot sa ilaha unsa ato ang kailangan, kinsa ang makatabang sa atoa para mas sayon pagyud mapaabot ni sa katawhan. Aduna gihapoy pipila nga gibaylo kini para lang sa gamay nga kantidad or dili ba personal nga interest o personal nga kasuko. San pag pasabot nato nga kailangan pud yun namo inyo ang mga team Asenso leaders sa syudad, distrito o province, nilang vice, mga councilors, ug insaktong partners o timbang sa barangay para masayon sa amua, mapaabot ang mga programa sa mga barangay. Naagyapoy pipila nga nagpadala og nagpailad sa mga pasalig sa uban. Ako alang yung hinaot, no, nga katong mga nagpasalig, mapanindigan nila ang ilang gipang pasalig. Alang-alang lang yun sa katawhan. Ba't muna nga nabati nato ang kaguol o ang frustration. Pero bisan pa ana, mas inglabaw gihapon ang kalipay o ang pagkamagarbuhon. Kay I think
for the first time ever sa tibuok province of Misamis Occidental. I don't know, maybe sa tibuok region. No? Napadaog nato ang atoang mga kauban, ang kadaghanan sa atoang mga kandidato. Kadaghanan 16-0 gyud straight down sa SK. Padaog nato tanan nga walay kwartahay. Ang ato lang gisaligan ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga nabuhat na nato ug nahatag na nato and natagamtaman na sa katawhan. Mulang yun na ang ato ang gihimong battle cry. Ug malipayon kay ko nga ang kadaghanan sa Uzamisnon mo kini ang gipili ang programa gyud unsa ang serbisyo nga ato ang mahatag, and malipayon kay ko nga kamo makasulti mo, makaangkon mo nga gipili mo sa katawhan, kamo mo'y gisaligan nga magdumala sa inyuhang barangay kay swito sila ug kabalo sila unsay inyuhang mabuhat ug uyon sila niini. No. Kin ana magyud na ang demokrasya. Ang angayan, ang ideal. Programahay lang, serbisyo ay lang. Ug kamo tanan diri 46 nga kapitan, makasulti gyud mo muna ang rason sa inyuhang kadaugan. Walay lain. Pakpakan nato inyuhang kaugalingon. Ako na lang isingit katong ato ang padaog sa ato ang grupo ato ni aging elections. Ato ning ipadayon ha. Pasabot, napabiya tay pipila ka, napatay duha ka elections coming. Karon, next week siguro or next week na ang SK Federated ng election. So kung unsa to ato ang policy sa barangay and SK elections, mugyapon ato ang policy sa umaabot nga Federated SK elections sa wala gyapoy kwartahay ug akong idungag kaning sa SK elections. No, dili na ta mo endorso og candidate kay angay nato papilion ang mga kabatan-unan kung kinsa gyud sa ilaha ang naay abilidad, kung kinsa sa ilaha ang kaya matipok og mapasabot ang iyahang mga kauban nga chairman sa iyahang mainsaktong mga maayong plano. So dili ta mo endorso, dili ta mo lihok, dili ta mo kampanya sa mga SK chairman nato kung kinsay angay mahimog federated president. No? Let's trust our SK chairman. Let's trust our youth. No? Magbantay ta nga wala sa ilahay mag-vote buying, magbantay ta nga wala nang hakot-hakot kay dili na nato sugdan. Padag-on nato kung kinsa tong naagyoy abilidad. Kaya ba na nato mga kapitan? So karon nag-training man to sila, igo-igo pod na sila 3-day training, magkailahay na pod sila, magkakitaan na pod sila kung kinsa tong murag maayog yun. No makadesisyon pod sila og tarong. But sa ato ang role, magbantay ta panikamutan nato nga walay usa sa ilaha nga mo tawag na lang nato gamit og kanang traditional means kanang hakot-hakot og vote buying. Again, kung giunsa nato pagpadaog sa BSKA elections, mo gihapon sa SK Federated elections. 1TV Special Report.